Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubusang maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. Sinasabi ng mga doktor na trauma daw. Post-traumatic stress disorder. Isang resulta ng matinding stress at pagod. Sabi ng mga pulis, baka raw ako ang may kinalaman sa pagkawala niya. Pero sa puso ko, sa kaluluwa ko, alam ko ang totoo. Hindi ito guni-guni. Hindi ito stress. At lalong-lalo na, hindi ako isang kriminal. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng isang desisyon na ginagawa ng milyon-milyong tao araw-araw para labanan ang lungkot. Nag-download ako ng dating API. At iyon ang naging simula ng pagguho ng mundo ko. Bago ang lahat ng ito, normal lang naman ang buhay ko. Ang pangalan ko ay Maya, 28 years old, isang BPO agent. Ang routine ko ay simple lang, gising sa hapon, magkape, pumasok sa night shift, umuwi sa umaga, at matulog. Ang mundo ko ay umiikot lang sa headset, sa boses ng mga galit na customer, at sa apat na sulok ng kondo unit ko dito sa Mandaluyong. Mag-isa lang akong nakatira. Malayo sa pamilya ko na nasa probinsya sa Bicol. Mas pinili ko ang buhay dito sa syudad para sa trabaho, para sa independence. Pero kasama ng independence na iyon ay ang isang malalim na kalungkutan na unti-unting gumagapang kapag tapos na ang shift at wala nang ingay ng call center. Yung katahimikan sa kondo ko minsan nakakabingi. Walang kasama, walang kausap. Tanging ang tunog lang ng aircon at ang malayong ugong ng traffic sa EDSA ang karamay ko. Kaya isang gabi, habang nakatitig sa kisame at hindi makatulog, ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Kinuha ko ang phone ko, pumunta sa App Store at nag-search. Dating apps. Ang daming pagpipilian pero isa ang umagaw sa pansin ko. Connect ang pangalan niya. Simple, direct to the point. Ang taglay niya, meaningful connections in a digital world. Natawa ako ng bahagya. Meaningful. Sige nga, subukan natin. Gumawa ako ng profile. Pumili ako ng mga picture na sa tingin ko ay disente naman. Yung isa nakangiti sa isang coffee shop, yung isa naman kuha sa isang team building namin sa Batangas. Sa bio, simpleng-simple lang ang nilagay ko, night shift worker looking for a good conversation. Loves coffee and horror movies. Pagkatapos ng ilang minuto, ready na ang profile ko. Nagsimula na akong mag-swipe. Kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa. Para lang akong naglalaro. Hindi ko naman masyadong siniseryoso. Pampalipas oras lang. Hanggang sa may isang profile na lumabas. Leo, 30 years old. Ang mga litrato niya ay mukhang professional pero hindi yung tipong model. Parang kuha lang ng kaibigan. May isang picture siya na karga-karga niya ang isang golden retriever. Nakangiti siya ng malapad. Sa bio niya, nakalagay, architect. Old so. Let's talk about anything under the sun. May kung anong kumurot sa akin. Mukha siyang mabait. Mukha siyang matino. Ewan ko ba? I swipe right. At ilang segundo lang, isang notification ang lumabas sa screen ko. It's a match. May konting kilig, hindi ko maipagkakaila. Ilang taon na rin kasi akong single. Ang huling relationship ko ay noong college pa. Simula noon, puro trabaho na lang ang inatupag ko. Nag-chat siya kaagad. Sabi niya, Himaya. Gising ka pa pala. Simple lang ang reply ko, night shift. Sanay na. Mula doon, nagtuloy-tuloy ang usapan namin. Magaan siyang kausap. Tungkol sa trabaho, sa mga paboritong pelikula, sa musika. Nalaman ko na mahilig din siya sa horror movies. Pareho kami ng paborito, yung mga luma, yung mga psychological thriller, hindi yung puro jump scares lang. Halos 2 oras kaming nag-usap. Hindi ko na malayan ang oras. For the first time in a very long time, naramdaman kong may koneksyon ako sa isang tao, kahit sa chat lang. Bago kami magpaalam, dahil kailangan na niyang matulog para sa trabaho niya kinabukasan, may sinabi siya na nagpatayo ng mga balahibo ko. Sabi niya, Gisa the way, cute ng dog mo. Kumunot ang noo ko. Nag-type ako ng reply, wala akong aso. Baka sa ibang profile mo nakita. Nag-antay ako ng sagot niya. Maya-maya, nag-reply siya. At ang reply niya ang simula ng lahat. Isang reply na hanggang ngayon, kapag naaalala ko, nanlalamig ang buong katawan ko.
Sabi niya, yung dati. Si Bantay. Ang cute niya noong tuta pa lang. Natigilan ako. Tumigil ang paghinga ko. Ang mga daliri ko ay naniga sa ibabaw ng screen ng phone ko. Bantay. Paano? Paano niya nalaman ang pangalang iyon? Si Bantay ang aso ko noong bata ako. Noong mga 7 years old ako, doon sa probinsya. Isang askal na kulay itim na may puting medyas sa isang paa. Regalo sa akin ng lolo ko. Si Bantay ang kasama kong lumaki. Pero namatay si Bantay noong 10 years old ako, nasagasaan ng tricycle. Umiyak ako noon ng 1 linggo. Impossible. Imposibleng malaman niya iyon. Wala akong kahit anong picture ni Bantay. Panahon iyon na wala pang social media, wala pang digital cameras. Ang mga litrato namin ay nasa isang luma at naninilaw na photo album na naiwan sa bahay namin sa Bicol. At higit sa lahat, wala akong pinagsabihan tungkol kay Bantay. Kahit ang matalik kong kaibigan na si Jess, na nakilala ko noong college, ay hindi alam ang tungkol sa kanya. Ang pamilya ko lang ang nakakaalam. At hindi ko naman sila madalas kausap, lalo na tungkol sa mga bagay na ganito. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagtatype ako ng reply. Paano mo nalaman yan? Ang tagal bago siya sumagot. Bawat segundong lumilipas, pakiramdam ko ay palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Tinitigan ko ang chat box, naghihintay sa 3 tuldok na nagsasabing nagtatype siya. At sa wakas, lumabas ang sagot niya. I think just remembered it from somewhere. Baka nakwento mo before. Hindi. Impossible. Ngayon lang kami nag-usap. Nag-scroll up ako sa buong conversation namin. Wala. Walang kahit anong nabanggit tungkol sa pagkabata ko, sa probinsya, o sa kahit anong aso. Nagsimula akong makaramdam ng takot. Hindi ito simpleng kaba. Ito ay isang uri ng takot na malamig na parang yelong gumagapang sa mga ugat ko. Hindi kita nakwento. Impossible. Sino ka ba talaga? Tanong ko. Ang reply niya ay mabilis. I'm Leo. Architect. Old so. Diba? Haha. Anyway, I have to sleep. Good night, Maya. Sweet dreams. At pagkatapos noon, naging offline siya. Naiwan akong nakatitig sa phone ko, sa gitna ng madilim kong kondo. Ang dating nakakabinging katahimikan ay ngayon ay parang mailamang banta. Bawat kalus ko sa labas, bawat tunog ng elevator sa hallway, napapatalon ako. Sino si Leo? Isang stalker. Pero paano? Napaka-imposible. Ang profile ko sa Connect ay bago. Ang email na ginamit ko ay bago. Hindi ito konektado sa kahit anong luma kong account. Paano niya malalaman ang isang detalye na nakabaon na sa pinakalalim na bahagi ng alaala ko? Pinilit kong isipin na baka nagkakamali lang ako. Baka sobrang common lang ng pangalang Bantay para sa isang aso. Baka nagkataon lang. Pero may isang boses sa loob ko na sumisigaw. Hindi. Hindi ito nagkataon lang. May mali. May sobrang mali dito. Kinabukasan, pagka-uwi ko galing sa trabaho, pagod na pagod ang isip at katawan ko. Pero hindi ako mapakali. Ang unang ginawa ko ay tawagan si Jess. Si Jess ang best friend ko. Roommate ko siya noong college at hanggang ngayon, siya ang takbuhan ko sa lahat ng bagay. Pragmatic si Jess. Laging may logical na explanation sa lahat. Hello, girl. Ang aga mo namang tumawag. Kakauwi mo lang. Sagot niya sa kabilang linya, medyo antok pa ang boses. Jess, may itatanong ako sa'yo. Weird to, pero please, seryosohin mo ako, sabi ko, nautal pa. Ano ba yan? Huwag mong sabihing nabuntis ka ng multo dyan sa kondo mo, biro niya. Sinubukan kong tumawa pero walang tunog na lumabas. Nag-download ako ng dating app kagabi, panimula ko. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Hay nako, Maya. Sabi ko na nga ba? Anong meron? May na-match ka na weirdo. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pag-match namin ni Leo, ang magaan na usapan, at ang huling chat niya tungkol kay Bantay. Habang nagkukwento ako, pabalik-balik ako sa paglalakad sa sala ko. Pagkatapos kong magkwento, natahimik si Jess sa kabilang linya. Akala ko naintindihan niya ang takot ko.
Pero pagkatapos ng ilang segundo, tumawa siya. Girl, are you serious? Baka naman common name lang talaga ang Bantay. O baka naman kilala ka niya talaga? Baka taga-probinsya niyo rin tapos ginamit lang na dummy account yung profile. Impossible, Jess. Ang liit ng bayan namin. At saka, ang profile niya mukhang legit. Ang dami niyang pictures. Architect daw siya dito sa Manila. Stalker, maybe. Baka matagal ka nang sinusubaybayan yan. Creepy. Pero hindi naman multo. Alam mo, sa panahon ngayon, lahat ng info makukuha online. Baka may dati kang Friendster account na nakalimutan mo na, may picture doon ni Bantay. Wala, Jess. Sigurado ako. Ang mga litrato ni Bantay nasa lumang album lang sa bahay nila mama. At saka, bakit niya gagawin yon? Anong makukuha niya? Ewan. May mga tao talagang weirdo. Ang gawin mo, i-unmatch mo na lang. Block mo. Tapos ang problema. Huwag mo nang kausapin. Baka mamaya, modus yan para takutin ka tapos hingan ka ng pera. May punto si Jess. Siya ang laging rational sa aming dalawa. Baka nga overthinking lang ako. Baka pagod lang ako sa trabaho. Sinubukan kong kumalma. CJ. I block ko na lang. Salamat, Jess. No problem, girl. Matulog ka na. Para kang ewan. Next time, sa bar na lang tayo maghanap ng jowa, hindi sa api, biro pa niya bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Baka nga tama si Jess. Stalker lang. Isang tao na may maluwag na tornilyo sa utak. Binuksan ko ulit ang Connect API. Hinanap ko ang profile ni Leo sa mga matches ko. Noong nakita ko na, hinanap ko ang unmatch button. Pero pag-click ko, may lumabas na error message. Action cannot be completed. Please try again later. Sinubukan ko ulit. Error pa rin. Sinubukan kong i-block siya. Ganoon din unable to block user at this time. Nagsimulang bumalik ang kaba ko. Anong nangyayari? Nag-glitch lang ba ang API? O may iba pang dahilan? Sinubukan kong i-force close ang API at buksan ulit. Nandoon pa rin siya. Parang nakakadena sa account ko. Habang tinititigan ko ang litrato niya, yung nakangiti siya kasama ang golden retriever, biglang nag-vibrate ang phone ko. Isang bagong message. Galing sa kanya. Don't. Masaya tayong nag-uusap, di ba? Napabitiw ako sa phone ko. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Napasandal ako sa pader, humihingal. Paano niya nalaman na sinusubukan ko siyang i-block? Nakikita ba niya ang ginagawa ko sa API? Ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin ay naging 10 beses na mas matindi. Pakiramdam ko, hindi lang sa phone niya ako nakikita. Pakiramdam ko, nakikita niya ako sa loob mismo ng kondo ko. Nanginginig akong pinulot ang phone. May isa pa siyang message. Ingat ka sa pagbibisikleta, Maya. Kasunod noon ay isang emoji na nakangiti. Napahawak ako sa kaliwang tuhod ko. Sa ilalim ng suot kong pantulog, may isang peklat doon. Isang bilog na peklat na halos hindi na makita. Nakuha ko iyon noong 10 years old ako. Sumemplang ako sa bisikleta na hiniram ko sa pinsan ko. Dumugo iyon ng malakas. Iyon din ang taon na namatay si Bantay. Ang memoryang iyon ay mas malalim pa kaysa sa alaala ng aso ko. Isang bagay na ako lang at ang nanay ko na gumamot sa sugat ko ang nakakaalam. Paano? Paano niya nalaman? Hindi na ito stalking. Ibang klase na ito. Sinubukan kong i-delete ang app. Hinawakan ko ang icon ng Connect at pinindot ang X. Are you sure you want to delete this app and all of its data? Nag-hesitate ako saglit. Paano kung mas lalo siyang magalit? Pero mas nangingibabaw ang takot ko. Pinindot ko ang delete. Nawala ang icon sa screen ko. Huminga ako ng malalim. Akala ko tapos na. Akala ko, iyon na ang solusyon. Pero nagkamali ako. Kinagabihan, habang naghahanda ako para pumasok sa trabaho, may narinig akong isang pamilyar na tunog. Isang mahinang kahol. Parang galing sa labas ng pinto ng kondo ko. Napahinto ako sa pag-aayos ng sarili ko.
Pinakinggan kong mabuti. Baka aso lang ng kapitbahay. Pero wala namang may alagang aso sa floor namin. Tahimik ang hallway palagi. Narinig ko ulit. Isang maikling, masayang kahol. Tulad ng kahol ni Bantay kapag sasalubungin niya ako pag uwi galing eskwela. Tumayo ang lahat ng balahibo sa braso at batok ko. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Sumilip ako sa peephole. Walang tao. Madilim at tahimik na hallway lang ang nakita ko. Huminga ako ng malalim. Guni-guni ko lang siguro. Stress. Pagod. Iyon ang sinasabi ko sa sarili ko, paulit-ulit, parang isang mantra. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. At doon, sa ibabaw ng maliit kong dining table, may isang bagay na wala doon kanina. Isang luma, naninilaw na litrato. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ko ito. Binaligtad ko. Ako. 7 taong gulang. Nakaupo sa damuhan sa harap ng bahay namin sa Bicol. At sa tabi ko, isang itim na tuta na may puting medyas sa isang paa. Si Bantay. Ang litratong ito alam ko kung nasaan ito dapat. Nasa loob ito ng isang makapal na photo album na nasa aparador ng nanay ko, mahigit 500 kilometro ang layo mula sa kondo ko. Paano ito napunta dito? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumigaw ako. Isang sigaw na puno ng takot at pagkalito. Binitawan ko ang litrato na parabang napapaso ako. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko at nilock ang pinto. Nagtalukbong ako ng kumot, nanginginig sa takot. Hindi na ito biro. Hindi na ito stalker. May kung anong nilalang ang nakapasok sa buhay ko, sa kondo ko, sa isip ko. At hindi ko alam kung ano ito o kung anong gusto nito sa akin. Hindi ako pumasok sa trabaho ng gabing iyon. Tumawag ako at nagsabing masama ang pakiramdam ko na totoo naman. Hindi ako lumabas ng kwarto ko hanggang sa sumikat ang araw. Ang bawat anino ay tinitingnan ko ng may hinala. Ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng balahibo ko. Ang dating ligtas na pakiramdam sa sarili kong bahay ay biglang nawala. Pinalitan ito ng pakiramdam na palagi akong pinagmamasdan. Kinaumagahan, tinawagan ko ulit si Jess. This time, umiiyak na ako. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa hindi madelete na API, sa mga mensahe tungkol sa peklat ko, sa kahon ng aso, at higit sa lahat, sa litrato. Jess, pumunta ka dito, please. Hindi ko na kaya. Natatakot ako pag mamakaawa ko. Narinig ko ang pag-aalala sa boses niya. Okay, kalma ka lang. Papunta na ako. Huwag kang aalis dyan. Pagdating ni Jess sa kondo ko, sinalubong ko siya ng yakap. Nanginginig pa rin ako. Pinakita ko sa kanya ang litrato na nasa sahig pa rin ng kusina. Pinulot niya ito, tinitigang mabuti. Maya, sigurado ka bang galing ito sa probinsya niyo? Tanong niya, seryoso na ang mukha. Jess. Siguradong sigurado ako. Imposibleng mapunta yan dito. Umupo kami sa sofa. Pinilit niya akong pakalmahin. Nagtimpla siya ng mainit na tsaa para sa akin. Okay, let's think about this logically, sabi niya, reverting to her usual self. May pumasok ba dito sa kondo mo? Baka may duplicate key ang landlord mo. O baka may nakaakyat sa bintana? Umiling ako. Nasa 23rd floor tayo, Jess. At chinek ko lahat ng lock, okay naman. Walang sira. Okay. Yung API. Subukan nating i-delete ulit sa phone mo. Kinuha niya ang phone ko. Pagbukas niya, nanlaki ang mga mata niya. Ang wallpaper ng phone ko, na dati ay isang plain na kulay asul lang, ay iba na. Ito ay isang litrato. Isang malapitang kuha ng peklat sa tuhod ko. Oh if by God, bulong ni Jess, binitawan ang phone ko na parabang may kuryente ito. Ngayon, naniniwala na siya. Ang pagdududa sa mukha niya ay napalitan ng takot na katulad ng sa akin. Ano to, Maya? Ano na klaseng demonyo to? Hindi ako makasagot. Pareho kaming natulala. Ang katahimikan ay binasag ng isang notification sound mula sa phone ko. Sabay kaming napatingin dito. Kahit na-delete ko na ang Connect app, may lumabas na notification banner sa itaas ng screen. Galing kay Leo. Gisingin mo si Jess. Tanungin mo kung naaalala pa niya yung pinangako niya sa'yo noong high school.
Yung tungkol sa box sa ilalim ng kama niya. Napatingin ako kay Jess. Ang mukha niya ay namutla na para bang nakakita siya ng multo. Ang box sa ilalim ng kama niya. Noong 4th year high school kami, bago pa kami mag-college, gumawa kami ng isang time capsule. Isang maliit na kahon kung saan namin nilagay ang mga pangarap namin, mga sulat para sa future selves namin. Nagkasunduan kami na bubuksan lang namin ito 10 years after graduation. At ang kahon na iyon ay nasa ilalim ng kama ni Jess sa bahay ng mga magulang niya sa Laguna. Isang sikreto na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Paano? Paano niya nalaman? Nanginginig na tanong ni Jess. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng purong takot. Maya, hindi ito tao. At sa sandaling iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa kondo. Kasabay nito ang aircon, ang refrigerator, lahat ng appliances. Brownout. Pero hindi ito normal na brownout. Dahil sa labas, sa bintana, nakikita pa rin namin ang mga ilaw mula sa ibang mga building. Sa unit lang namin ang madilim. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa amin. Tapos may narinig kami. Isang boses. Hindi galing sa phone. Galing ito sa loob ng kondo. Mula sa madilim na kwarto ko. Isang pamilyar na boses. Boses ng lalaki sa mga call center training videos. Kalmado. Malinaw. Pero may halong digital distortion, parang sirang speaker. Maya. Napakapit sa akin si Jess. Pareho kaming hindi makahinga. Nandito na ako. Oras na para mag-usap tayo ng personal. Ang boses ay tila nagmula sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Sumisigaw ang bawat hibla ng aking pagkatao na tumakbo. Hinila ko si Jess papunta sa pinto. Tara na. Kailangan nating umalis dito. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakapa ko ang doorknob sa dilim. Pinihit ko. Nakalock. Kinapa ko ang deadbolt. Nakaslide. Impossible. Hindi ko iyon nilock. Sigurado ako. Tulungan mo ako. Sigaw ko kay Jess, pareho naming sinusubukang buksan ang pinto, kinakalampag, sinusuntok. Pero ayaw bumukas. Para itong pinukpok at sinara. Ayaw, sabi ni Jess, humihikbi na. Nakatrap tayo. Mula sa kwarto, narinig namin ang mga yabag. Mabagal. Sadyang dahan-dahan. Bawat yapak ay parang martilyo na pumupukpok sa dibdib namin. Palapit ng palapit. Isinandal namin ang aming mga likod sa pinto na parang makakapigil iyon sa kung anumang papalapit. At pagkatapos, mula sa kadiliman ng hallway na nagdudugtong sa sala at sa kwarto ko, isang anyo ang lumabas. Hindi ko ito makakalimutan kahit kailan. Ang imaheng iyon ay nakatatak na sa utak ko magpakailanman. Hindi ito si Leo mula sa mga litrato. Hindi rin ito tao. Ang anyo nito ay payat at sobrang tangkad, ang mga braso at binti nito ay hindi proporsyonal sa katawan, parang mga sanga ng patay na puno. Gumagalaw ito ng may kabagalan, ang mga kasukasuan nito ay tumutunog sa bawat galaw, isang tunog ng nababaling buto. At ang mukha nito walang mukha. Isang blankong espasyo na parang static sa sirang telebisyon. Kumikislap-kislap, nagbabago-bago. Sa isang segundo, nakita ko ang mukha ni Leo. Sa susunod, ang mukha ng lolo ko. Tapos, ang mukha ko. Isang digital na bangungot na nagkatawang tao. Sino ka? Nagawa kong itanong kahit ang boses ko ay basag at nanginginig. Ang nilalang ay huminto sa gitna ng sala. Itinaas nito ang isang mahabang braso at itinuro ako. At nagsalita ito. Pero hindi lang iisang boses ang lumabas. Isang halo-halong tunog. Boses ni Leo. Boses ng nanay ko. Boses ni Jess. Boses ko. Lahat nagsasalita ng sabay-sabay, isang nakakapangilabot na koro ng mga alaala ko. Ako ang koneksyon, sabi ng magkakahalong boses. Ako ang alaala na nakalimutan. Ako ang sikretong hindi masabi. Kinokolekta ko. Bawat isa. Bawat swipe. Bawat chat. Bawat takot. Binubuo ninyo ako. Pumatak ang mga luha sa mga mata ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang biglaang pagkaunawa. Hindi ito multo. Hindi ito demonyo sa tradisyonal na paraan.
Ito ay isang bagay na isinilang mula sa aming mga digital na buhay. Isang parasito na kumakain ng impormasyon ng mga personal na sandali na basta-basta na lang naming ibinabahagi online. At sa bawat alaala na nakukuha nito, lalo itong lumalakas, lalong nagkakaroon ng anyo sa aming mundo. Ang pangalan ng aso ko, iyon ang naging susi. Ang pinto papasok sa lahat ng iba pang alaala ko. Anong kailangan mo sa amin? Sigaw ni Jess, nagkaroon ng biglaang tapang. Ang nilalang ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang umiikot na static sa mukha nito ay huminto at nag-form sa mukha ni Jess. Isang perpektong kopya, pero walang emosyon, parang isang manika. Kailangan ko ng higit pa, sabi nito, gamit ang eksaktong boses ni Jess. Ang mga alaala ay pagkain. Pero ang mga buhay na alaala, ang mga iyon ang nagbibigay ng lakas. Kailangan kong maging totoo. Kailangan kong maging buo. Bigla itong gumalaw. Mabilis. Sobrang bilis. Sa isang iglap, nasa harap na ito ni Jess. Hinawakan nito si Jess sa magkabilang balikat. Sumigaw si Jess, isang sigaw na puno ng sakit at takot. Jess! Sigaw ko, sinusubukang gumalaw pero parang napako ang mga paa ko sa sahig. Nakita ko ang mukha ni Jess na unti-unting nawawalan ng kulay. Ang mga mata niya ay nanlalaki, nakatitig sa mukha ng kanyang sariling doppelganger. At ang nilalang habang tinititigan nito si Jess, ang sarili nitong anyo ay unti-unting nagiging mas solido, mas detalyado. Ang static sa mukha nito ay nagiging mas malinaw na balat. Ang mga kamay nito ay nagkakaroon ng mga kuko. Naalala ko ang isang bagay. Isang bagay na sinabi ng lola ko noong bata pa ako. Isang pamahiin. Kapag may masamang espiritu, asin at bawang ang panlaban. Desperado na ako. Walang bawang sa kondo ko. Pero asin? Sa kusina. Sa isang iglap ng tapang na hindi ko alam kung saan nanggaling, tumakbo ako papunta sa kusina, iniwan si Jess na hawak pa rin ang nilalang. Kinapa ko ang lalagyan ng asin sa dilim. Nang mahanap ko ito, binuksan ko at kumuha ng isang dakot. Bitawan mo siya. Sigaw ko at buong lakas kong ibinato ang asin sa nilalang. Tumama ang asin sa likod nito. Pero hindi ito sumigaw sa sakit tulad ng inaasahan ko. Sa halip, lumingon ito sa akin. Dahan-dahan. At tumawa ito. Isang tawa na digital at distorted, parang isang corrupted audio file. Luma na yan, sabi nito gamit ang boses ng lola ko. Hindi ako isang aswang mula sa mga kwento ng probinsya. Ako ang kinabukasan. Binitiwan nito si Jess na bumagsak sa sahig, walang malay. At nagsimula itong maglakad palapit sa akin. Bawat hakbang ay mas solido, mas mabigat. Ang anyo nito ay halos perpekto na. Mukha na itong tao. Isang anino na nagkatawang tao. Napaatras ako hanggang sa mapasandal ako sa pader ng kusina. Wala na akong matatakbuhan. Ito na ang katapusan ko. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinihintay ang hindi maiiwasan. Pero may narinig akong kalampag. Galing sa pinto. Binuksan ko ang aking mga mata. Si Jess, gumigising. Gumagapang siya papunta sa hallway, kung saan nakalagay ang isang maliit na fire extinguisher. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng lakas. Hinila niya ito mula sa lalagyan. Maya! Sigaw niya. Lumingon ang nilalang sa kanya. Sa pagkakataong iyon, tumakbo ako. Hindi palayo. Papunta sa nilalang. Itinulak ko ito ng buong lakas. Natumba ito, nabigla sa ginawa ko. Jess, ang pinto. Ang lock. Sigaw ko. Naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Tumakbo siya papunta sa pinto at buong lakas na ipinukpok ang fire extinguisher sa electronic lock. Isang beses. 2 beses. Sa pangatlong pagpukpok, may narinig kaming tunog ng nababasag na plastic at metal at isang spark. At pagkatapos, isang malakas na click. Bumukas ang deadbolt. Tara na! Sigaw ni Jess. Tumayo na ang nilalang. Ang mukha nito ngayon ay puno ng galit. Isang perpektong kopya ng mukha ko, pero puno ng pagkamuhi. Gumalaw ito para harangan ang daan namin. Pero mas mabilis si Jess. Hinila niya ako. Sabay kaming tumakbo palabas ng pinto. Pababa sa emergency exit.
Rinig namin ang mga yapak na nilalang sa likuran namin, mabilis, mabigat. Pababa kami ng pababa sa hagdanan, nadadapa, bumabangon, tuloy-tuloy lang. Ang tanging nasa isip namin ay ang makalayo. Nang marating namin ang ground floor, itinulak namin ang pinto at lumabas sa gabi. Ang ingay ng syudad, ang mga ilaw ng sasakyan, hindi pa sila naging ganito kaganda sa paningin ko. Tumakbo kami sa gitna ng kalsada, hindi alintana ang mga bumubusi ng sasakyan. Hindi kami lumingon. Hindi kami huminto hanggang sa makarating kami sa isang maliwanag na convenience store, humihingal, umiiyak at ligtas. Sa ngayon, hindi na kami bumalik sa kondo. Iniwan namin ang lahat. Ang mga damit, ang mga gamit, ang mga alaala. Tumawag kami sa pulis mula sa telepono ng convenience store. Kinuwento namin ang lahat. Tungkol sa dating app sa stalker sa pag-atake. Tiningnan nila kami na parang mga baliw. Pumunta sila sa unit. Pagbalik nila, sinabi nila na walang bakas ng kahit anong gulo. Malinis ang unit. Ang pinto ay hindi sira. Walang sinuman o anuman doon. Walang naninilaw na litrato. Walang sirang lock. Para bang walang nangyari. Para bang guni-guni lang namin ang lahat. Si Jess ang pinaghihinalaan nila sa una. Bakit siya nandoon? Bakit magulo ang kwento namin? Pero walang ebidensya. Walang katawan. Walang motibo. Ang kaso ay naging isang malaking tandang pananong. At dahil doon, si Jess ay umalis. Nag-migrate siya sa Canada kasama ang pamilya niya ilang buwan pagkatapos ng insidente. Hindi na kami nag-usap pagkatapos noon. Siguro dahil sa tuwing magkikita kami, naaalala lang namin ang gabing iyon. O siguro dahil sa huli sinisisi niya ako. Dahil ako ang nag-download ng app. Ako ang nagbukas ng pinto. At ako naman ay nagtago. Lumipat ako ng syudad. Nagpalit ako ng pangalan. Namumuhay ako ngayon sa isang maliit na apartment sa isang lugar na hindi ko nasasabihin. Hindi na ako nagtatrabaho sa GI. Ayoko nang humawak ng telepono o headset. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang maliit na panaderya. Cash ang sahod. Cash ang lahat ng binibili ko. Wala akong social media account. Wala akong smartphone. Isang lumang Nokia na pang text at tawag lang ang gamit ko. Wala akong litrato na nakasave kahit saan. Sinubukan kong burahin ang sarili ko sa digital na mundo. Dahil alam ko na hanggang ngayon nandoon pa rin siya sa labas. Nag-aabang. Naghahanap. Minsan, kapag naglalakad ako sa gabi, nakakakita ako ng mga tao na nakatutok sa kanilang mga telepono. Nag-scroll, nagla-like, nag-share. At minsan, nakakakita ako ng isang taong nag-swipe sa isang dating app. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ulit ang lamig. Ang pamilyar na takot. Dahil alam ko na ang nilalang na iyon, ang connect, ay hindi nawala. Naghahanap lang ito ng bagong signal. Isang bagong user. Isang bagong set ng mga alaala na kakainin. At naiisip ko, ilan na kaya ang na-match niya? Ilan na kayang mga sikreto ang nalaman niya? Ilan na kayang buhay ang sinira niya? Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang guni-guni. Bawat gabi, binabangungot ako. Nakikita ko ang static na mukha, naririnig ko ang magkakahalong boses. At palagi kong naririnig ang huling sinabi nito sa akin, gamit ang sarili kong boses, hindi ka makakatakas, Maya. Dahil bahagi na ako ng mga alaala mo. Kaya heto ako, nagkukwento sa inyo. Hindi para manakot, kundi para magbigay ng babala. Mag-ingat kayo sa mga ibinabahagi ninyo. Mag-ingat kayo sa mga koneksyon na ginagawa ninyo. Dahil sa mundong ito na puno ng teknolohiya, hindi mo alam kung sino o ano ang nasa kabilang dulo ng screen, naghihintay na mag-swipe ka sa kanan. At baka sa susunod, ang pangalan na ng alaga mo noong bata ka ang itanong niya sa iyo. At sa oras na iyon, huli na ang lahat.